Naku po, mga kababayan, isa na namang retired general, General Marines, no? Ang sumabog, mga kababayan. Grabe itong kanyang sinabi. Tungkol nga ito, mga kababayan, sa gusto silang mga retiradong opisyal na binalaang tatanggalan ng pensyon. So, ano pa lang naman ito, mga kababayan? Kumbaga warning pa lang. Pero sumagot na nga po, no, yung mga ilang general. Dalawa po ito. Nung kanina, inano rin natin, no, ah, ano rin naman yun, retired Air Force naman yung kanina. Ito naman, retired General Marines, Brigadier, mga kababayan. Tsaka itong isa, ah, General din. Ayan, mga kababayan, no? General Virgilio R. Garcia, retired, mga kababayan. Hindi ko lang alam kung Marines siya or Air Force, mga ganon. Hindi ko kabisado. Pero basta general siya, mga kababayan. So ito munang isa ang pag-uusapan natin. Itong si Retired General Orlando De Leon, na isang Marine, mga kababayan. Ayan, sabi niya dito, matapos ang babala ng Armed Forces of the Philippines na maaaring tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal ng militar na umano'y nagpapakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media, naglabas ng matapang na pahayag si retired Brigadier General Orlando De Leon. Ito yung sabi niya, mga kababayan, sa isang maikli ngunit matalim na komento, tila binira ni De Leon ang babala ng AFP. So ito sabi ni retired General De Leon. Bagamat hindi direktang binanggit ni General De Leon kung sino ang kanyang pinatatamaan, malinaw na tinutukoy nito ang hindi natupad na engrandeng pangako ni Marcos Jr. na 1 milyong pabahay bawat taon. Nako, mga kababayan. Sabi pa dito ni retired general, yan ang fake news. Sino ang pwedeng tanggalin for spreading this? Yan, mga kababayan. Kasi naman, mga kababayan, itong 1 million houses ni PBBM ay hindi naman talaga natupad, mga kababayan. At talagang hindi kinaya ng kanyang administrasyon itong pangako niya na 1 milyong pabahay kada taon, mga kababayan. Grabe itong banat ni General Orlando De Leon, no? Talagang nakakagulat, mga kababayan. Bumanat agad, no? Talagang ito daw ang fake news, mga kababayan. Yung 1 milyong pabahay kada taon. Grabe. So, basahin natin yung ibang mga comment dito. Ayan. Sabi, kayong nagserbisyo ng maayos sa Pinas, nakipaglaban, tapos nag-retired ka na sa serbisyo, tapos tatakutin ka ng tanggalan ng pension? Pinaghirapan nila yun, 'di ba? Ayan, mga kababayan. Sabi naman ni Rads Meow Meow, dapat ang tanggalin yung magnanakaw. Oo naman, mga kababayan, dapat yun talagang tanggalin. Tapos sabi ni Jason, Disus tayo. Garapala na talaga, sir. Hashtag God save the Philippines. Ako, grabe, mga galit din dito yung mga comment, mga kababayan. Tingnan pa natin yung iba. Sabi naman ni Romeo Lodibis, ang tanggalin yung mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Walang mabuting ambag sa sambayanang Pilipino. Nako. Sabi naman ni Bernardo Badua, oo, tanggalan mga yan at kasuhan. Nako. May mga ano din dito, may mga ano din, mga comment na uh, pumapanig sa gobyerno pa rin ngayon, mga kababayan. Tapos sabi naman ni Tata Raquel Hontong, pinaalalahanan ka lang kasi nakalimot ka. Nako. Tapos sabi naman ni Amy, ano to? Amy Singson, PBBM nananakot. Nako. Anali
Pedrahas Abira, savage na naman si BBBM. Nako mga kababayan, talagang halos ng comment dito ay binatikos na naman dito ang gobyerno. Ayan o, yung government. Talagang puro bad comments mga kababayan no, na talagang gusto nilang patahimikin daw di umano itong mga retired generals, sabi dito sa mga comment section. So ito naman, tingnan natin tong isa. Retired general din to, si Sir Virgilio R. Garcia. Sabi niya dito, a soldier's pension is an asset like a property of the pensioner. Such being the case, it cannot be unilaterally withdrawn without violating the due process clause of the Constitution. Nako, grabe itong pahayag niya mga kababayan. Sabi niya dito, retired or not, the honor code applies. Meron bang sundalong sinungaling na magkakalat ng fake news? Lalo na kung ito'y isang general? Dahan-dahan sa paratang dahil yan ay dungis sa mukha ng bawat sundalo. Nako mga kababayan. In the words of Secretary Gibo, when you cross that line, there's is no other way but out. Walang puwang ang isang sinungaling sa kasundaluhan. Ayan mga kababayan, grabe no. Talagang naglabas ng saloobin itong mga general na ito na patungkol nga dito na binabantaan no, na tatanggalan ng pensyon itong mga retiradong general no, dahil nga dito daw sa pagkakalat wait lang mga kababayan, and yan nga sa mga pagkakalat daw ng fake news mga kababayan. So anong opinion nyo dito sa sinabi ni retired General Marine Orlando De Leon at ni retired General Virgilio R. Garcia mga kababayan? Anong opinion nyo dito sa kanilang pahayag na talaga namang nakakagulat mga kababayan? So ngayon naman, tingnan natin yung komento naman ni Attorney Trixie Angeles dito nga sa pension no. Sabi niya dito, pensions as a tool for political compliance. So pakinggan natin ang kanyang paliwanag dito. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan mag-like and share, follow, and subscribe. Lalong-lalo na sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. On our Facebook page, we have reached 500,000 and we are still going. So we strongly encourage everybody to follow on Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan on our Facebook page, and on YouTube, Luminous TCA and AGP. The eyeglasses. Hold on. So, i-forward natin guys. Dito na tayo. Prepared po yung ating opening sa araw na ito. May ilang linggo nang nakaraan, simula nung inamin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na siya daw ay nilapitan ng ilang mga retirees ng AFP at siya po ay in-encourage na i-withdraw ang kanyang suporta sa administrasyong ito. Hindi maliwanag kung ano pa ang ibang pinag-usapan, ngunit ito po ay na-report naman sa media. So, kanina, nag-disclose ang tagapagsalita ng AFP na inaaral ng ahensyang ito ng AFP ang pagtatanggal ng mga pensyon sa mga retiradong opisyal na inaakusahan ng pagkakalat ng mali false information o kaya fake news. Ito po ay napaka-controversial kung kaya't na widely reported ito ngayong araw na ito. Maliwanag na ang sinasabi nila dito ay ini-explore pa lang
ang posibilidad na ito. Ngunit, hindi maiiwasan ang pag-isip, hindi lang ng mga former officials at enlisted personnel ng AFP, kundi nating mga ordinaryong mamamayan, na bakit i-announce ng isang ahensya na inaaral at ini-explore pa lang ang isang polisiya. Ang pensyon na kinokolekta ng isang retiradong opisyal o enlisted personnel ng military ay hindi ito conditional gratuity. Wala itong kondisyon. Ito ay binibigay because it has already been earned. Ang tawag dito ay parang deferred wage. Nagawa na ang trabaho, ngunit itinatabi ang ilang porsyento nito para kapag matapos ang ilang taon na inalay ng mga opisyal at enlisted personnel ang kanilang kabataan, yung kanilang lakas habang bata pa sila, ang pag-alay ng kanilang safety, ng kanilang buhay para sa interes at seguridad ng Estado. Kasama ito doon sa kontrata. Ang isang sundalo ay nagtitiis ng kanilang pagkakawalay sa kanilang pamilya. Humaharap sa malalaking dangers, sa conflict. Hindi lang po ang physical health nila ang nilalagay nila sa peligro, kundi pati ang kanilang psychological well-being. Lahat po ito ay kinokonsidera ng ating bayan. Kung kaya't sa libing ng isang sundalo, sinasabi, mayroong flag, may bandila, tinitiklop yan, may seremonyas yan. At binibigay yung bandila na yon, simbolo ng bayan. At pag ito ay iniabot doon sa pinakamalapit na miyembro ng pamilya nung yumao, sinasabi, from a grateful nation. Kapalit ng buhay, ng health, ng sanity, ng kalungkutan, pagkawalay, nagpapasalamat ang bayan. Hindi kalakihan ang binibigay na sweldo, ngunit maraming benepisyo na iniaabot ang Estado dahil nga napakalaki ng sakripisyo na ibinibigay. May kontrata ito. This is a contract and agreement na kapag sila ay tumanda na, lumalabas ng mga sakit, lumalabas na ang long-term effects ng kanilang mga hinarap, sinisiguro ng Estado na mayroong bubuhay sa kanila tungo sa kanilang pag-aalay ng buhay. Ang pag-announce ngayong araw na ito ng ilang opisyales o ng tagapagsalita ng AFP na ini-explore nila ang pagbawi ng pensyon sa ilang mga retirado dahil sa kanilang pagpakakalat ng fake news daw, sa paglalabas ng maling impormasyon, sa posibilidad na mayroon silang inciting to sedition. Kung wala pang kaso, kung wala pang kahit anong naihahabla, na i-charge o naiimbestigahan man lang, ito ay mali. Ito ay nagmukhang pagbabanta sa pagsasalita ng ilang mga retiradong military officials laban sa katiwalian sa gobyerno.
napaka-vague din naman kasi ng mga sinasabi. Yung posibilidad daw na nagpakalat ng fake news, na may inciting to sedition, na may false information tungkol daw sa presidente or sa gobyerno. Ang tawag dyan, authoritarian overreach. Ibig sabihin, ang mga ito, ang inciting to sedition, halimbawa, ito punishable na by law. Ang pagbabawi ng pensyon, nasa batas yan. Kung sakasakaling makonvict yung pensioner o gawing bahagi ng desisyon, halimbawa, ng Sandigan Bayan sa mga issues ng graft and corruption. Bahagi ng penalty yan kapag napatunayan na. Ngunit nag-a-announce ang AFP ngayon, exploring the possibility. Anong tawag dyan? That is a veiled threat. Ang pagtatanggal ng sustento ng isang matanda o isang tao na tapos ng manilbihan, nabigay na ang serbisyo, naialay na ang buhay sa awa ng Diyos, nakasurvive. Hindi ito ginagawang hostage. Ang tawag nga dito ethical bankruptcy. Hindi ito hustisya. Kung mayroong ginawang krimen, yes, pero after mapatunayan na. O kung kaya yung isang tao, retirado na pero hindi pa nagawaran ng ng pensyon niya, maaari yan hindi ibigay. Yes, pag na-convict, ibig sabihin, subject to due process. And yet, ina-announce ito. Kailangan bang i-hostage? Normal yan sa inciting to sedition pag convicted. Pero ano ang fake news? Hindi ba matagal na natin tinatanong ito sa ating mga opisyalis ng gobyerno? Puro kayo hinanaing, di umano'y sa fake news. Pero hanggang ngayon, to this very day, hindi nyo pa rin i-define kung ano yun. Ano yan? Sinong magde-decide na peke yung balita? Ano ang standards? Nilagay na ba natin ito sa batas para mabind ang kahit sinong mamamayan sa mga rules o batas na ito? Asa na? Nakailang hearing ang Kongreso tungkol dito. Pero yung hearing na yun ay tila ibinalanda lang ang ilang mga vloggers para pahiyain sila for opinions that they posted online, or even worse, to cast aspersions pero wala pang ginagawa. Yung kanilang inaakusahan o binibigyan, pinariringgan. Bang klase. Hindi ko naiintindihan din kung ano ito. Bakit ganitong kabigat ang kamay nila, walang subtlety? We are exploring the possibility na bawian sila ng pensyon. Hello, binunyag nyo na. Exploring the possibility, my rear end. Ngayon nyo sasabihin yan? Walang batas? Walang bagong rule? Ano yun? Na-hurt kayo, so gagamitin ninyo yung pensyon. Ridiculous talaga in the extreme. I really do not understand why you are capable or how you are capable of doing this. Mamaya yan, hihirit ang Malacanang, sigurado ko, na wala silang kinalaman dito. Siyempre, maraming nagagalit. Mamaya may hihirit na dyan. Pinag-aaralan lang naman, bakit kayo natatakot? Hindi kami natatakot. Naiintindihan namin yung nature of your veiled threat.
kahit ano pang batas ang ipasa ninyo sa ngayon tungkol sa mga pensyon, hindi yan mag-a-apply sa mga pangyayari, let's say, noong September 21. O so kung anumang rally na nakilahok ang mga retiradong opisyalis natin. Ang tawag dito nga, ay wino-weaponize nila ang pensyon. Ginagamit nilang pangpukpok sa ulo. Grabe, no? Mabigat ito para sa amin, not because my family enjoys a pension, my mother or my, even my cousins and all that, because many of our family members served in the military. Grabe. Are you going? So, ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito, no? Sa paliwanag ni Attorney Trixie Angeles na talagang very alarming ito mga kababayan. Kumbaga, tinatakot ng ng AFP, ng tagapagsalita ng AFP, itong ang mga retiradong general na sasampahan or tatanggalan pala mga kababayan, tatanggalan ng pensyon itong mga retiradong general. Pero pa lang naman, anong tawag dyan? Pinag-aaralan. Pero ang mali nga kasi dito mga kababayan, no? Naglalabas ka lang naman ang saloobin mo tungkol sa government. Tapos gano'n na agad, parang gusto nilang patahimikin itong mga general, mga kababayan. At parang wag sumama ditong sa mga rally-rally na isinasagawa ng mga iba't ibang grupo. Parang ganon yung gusto nilang palabasin mga kababayan. So ano opinion nyo dito sa nangyayaring ito sa mga general? So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe kayo sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po tatapusin yung live ni Attorney Trixie, medyo mahaba pa po itong live ni Attorney Trixie Angeles. So hanggang dito na lang mga kababayan.